Inagaw nila ang aking anak. Habang dugo ang nakahandusay sa malamig na semento, rinig ko ang halakhak ni Imelda at ang pagtalikod ni Benny. Wala ka ng silbi. Ngunit mula sa abo ng aking pagkawasak, isang lihim na pamanang yayanig sa kanilang kasakiman ang gigising. Babangon ako, hindi para manira, kundi para ipamukha ang kanilang kahihiyan. Handa na ba silang harapin ang paghihiganti ng isang pusong pinagtaksilan? Sa loob ng 10 taon, wala ka talagang ibinigay sa amin kundi kahihiyahiyan at bigat sa bulsa, Flora. Isang palamunin na tila pabigat sa bawat hakbang ng aking anak. Ang boses ni Aling Imelda ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng maliit na sala. Bawat salita ay may dalang lason na sadyang itinanim upang saktan ang damdamin ng manugang. Habang naririnig ang mga katagang ito, nananatiling nakayuko si Flora. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa pagtahi ng isang butas na uniforme ni Benny. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila simbolo ng kanyang sariling pagtitiis, isang tahimik na sakripisyo sa ilalim ng bubong na kailanman ay hindi siya itinuring na pamilya. Isang malakas na pagbagsak ng mabigat na tsinela sa semento ang nagpalingon sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang hapdi ng isang mabilis na pagsipsip ng hangin bago ang isang malakas na sampal ng realidad. Ang karayom na hawak ni Flora ay tuluyang bumaon sa kanyang dulo ng daliri, nag-iwan ng isang maliit na butil ng dugo na mabilis na kumalat sa maputing tela ng uniforme. Hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang daliri dahil ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat. Alam ni Aling Imelda na may itinatagong kaunting ipon si Flora sa loob ng isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kanilang katre. Perang pinaghirapan niya sa paglalaba at pagtatahi upang may pambili ng mga bitamina para sa sanggol na dinadala sa kanyang sinapupunan. Sa isang mabilis na paghakbang, pumasok ang matanda sa silid at marahas na kinaladkad ang lata. Ang tunog ng mga barya at lukot na papel na nagkikiskisan sa loob nito ay tila isang babala ng paparating na unos. "Mommy, please, wag po yan. Para po yan sa check-up ko at sa gamot ng baby natin." Ang tinig ni Flora ay nanginginig, puno ng pagsusumamo habang pilit na tumatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay nagbibigay ng bigat sa bawat galaw, ngunit ang takot para sa kapakanan ng kanyang anak ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa biyenan. Ngunit si Aling Imelda ay tumawa lamang ng mapait, isang tunog na walang bahid ng saya kundi purong pangungutya. Sinabi nitong kailangan niya ang pera para sa kanyang mga utang sa sugal at sa darating na handaan sa barangay dahil ayaw niyang mapahiya sa mga kapitbahay. Ang bawat katwirang ibinibigay ng matanda ay puno ng gaslighting. Ipinapamukha kay Flora na ang pananatili nito sa bahay ay isang malaking utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Benny, ang asawa ni Flora, na tila pagod mula sa trabaho, ngunit mas pagod sa pakikinig sa mga sumbat ng kanyang ina. Sa halip na makakita ng kakampi, ang nakita ni Flora sa mga mata ni Benny ay ang pamilyar na pag-iwas at pagkaduwag. "Benny, ang pera ko. Kinuha ni Mommy. Para ito sa anak natin," bulong ni Flora habang humahawak sa braso ng asawa. Ngunit sa isang marahas na pagbawi ng kamay, tiningnan siya ni Benny ng may pagkairita. "Flora naman, huwag ka na ngang gumawa ng gulo. Pera lang iyan. Ibibigay rin naman ni Mommy pag meron na siya. Intindihin mo naman ang sitwasyon namin dito. Huwag kang masyadong madrama. Nakakadagdag ka lang sa stress ko." Ang mga salitang ito, mula sa lalaking pinangakuan siyang aalagaan, ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Ang tensyon sa loob ng maliit na bahay ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Sa pagtatangkang bawiin ni Flora ang lata mula sa kamay ni Aling Imelda,
Isang marahas na pagtulak ang ginawa ng matanda. Ang puwersa ay sapat na upang mawalan ng balanse ang nanghihinang katawan ni Flora. Ang kanyang likuran ay tumama sa kanto ng isang mababang mesa bago siya tuluyang bumagsak sa malamig at matigas na semento. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang matinding kirot na hindi maipaliwanag ang gumapang mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang buong katawan. Isang sakit na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Hanggang sa mapansin ni Flora ang isang mainit na likido na dahan-dahang umaagos sa pagitan ng kanyang mga hita. Mabilis na kinukulayan ng pula ang kanyang duster. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak habang tinitignan ang duguang sahig. "Benny, tulong! Ang anak ko." Ang tanging nasabi niya bago lumabo ang kanyang paningin. Ngunit sa halip na pag-aalala, ang nakita niya bago tuluyang mawalan ng malay ay ang pagtalikod ni Benny at ang malamig na ekspresyon ni Aling Imelda, na tila ba ang duguang babae sa sahig ay isang basura lamang na kailangang iligpit. Ang huling narinig ni Flora ay ang tunog ng kanilang mga hakbang papalayo. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, habang ang bawat patak ng kanyang dugo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamahal at sakripisyo, ang tanging kabayaran ay ang ganitong uri ng kalupitan? Ang tanong na ito ay naiiwan sa hangin, kasabay ng malamig na simoy ng gabi na pumasok sa bukas na bintana, habang si Flora ay nakahandusay, dugo ang dugo at wasak ang puso. Hindi alam kung sa pagdilat ng kanyang mga mata ay mayroon pa siyang babalikang dahilan upang mabuhay. Ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad sa mga mata ni Flora. Isang nakakasilaw na kawalan na tila sumasalamin sa nararamdaman ng kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat malalim na paghinga niya ay may kasamang amoy ng gamot at kalawang, isang paalala na siya ay naroon pa rin sa mundong tila nais na siyang talikuran. Sa tabi ng kanyang higaan, nakita niya si Aling Nelia, ang kanyang kapitbahay, na ang mga mata ay namumula at puno ng awa. Hindi na kailangan pang magsalita ng matanda dahil ang dahan-dahang pag-iling nito at ang mahigpit na paghawak sa kanyang kamay ay sapat na upang kumpirmahin ang pinakamatinding katotohanan. Wala na ang bata. Ang munting buhay na naging tanging pag-asa niya sa loob ng 7 buwan ay pumanaw na bago pa man nito na silayan ng liwanag. Ang kanyang tiyan na dati ay puno ng buhay ay ngayon ay tila isang malaking guwang, isang malamig at walang laman na espasyo na nagpapaalala sa kanyang kabiguan bilang isang ina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng bumukas ang pinto at pumasok si Benny. Walang yakap na sumalubong kay Flora, walang mga salita ng pakikiramay o pangako ng proteksyon. Sa halip, lumapit ang asawa ng may malamig na muka at inilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng kanyang kumot. "Ito ang mga papel para sa ating paghihiwalay, Flora. Tapos na tayo. Hindi na kita kayang balikan sa bahay dahil ayaw na ni Mami na makita ang mukha mo. Sabi ni Mami, kasalanan mo ang lahat ng ito. You were so careless, Flora. Hindi mo man lang naingatan ang anak natin." Ang bawat salita ni Benny ay tila mga tipak ng yelo na ibinabato sa kanyang nagdurugong puso. Bawat kataga ay puno ng paninisi na sadyang ginawa upang iligtas ang kanyang sariling konsensya at ang kanyang ina mula sa kasalanan. "Pirmahan mo na yan para hindi na tayo magkaaberya pa. May bago na akong buhay na sisimulan at wala ka na sa plano ko." Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Flora sa mga sandaling iyon. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang matinding pamamanhid, isang uri ng proteksyon ng isipan laban sa sobrang sakit na hindi na kayang hiramin ng katawan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw
upang tupiin ng maayos ang puting kumot ng ospital. Isang nakasanayang kilos ng isang babaeng buong buhay na nag-asikaso sa iba kahit siya mismo ay napapabayaan na. Ang maingat na pagkakahanay ng mga dulo ng tela ay tila ang tanging bagay na kaya pa niyang kontrolin sa mundong tuluyan nang gumuho sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, at nakita ang isang estranghero na walang bahid ng pagsisisi. Ang pagtalikod ni Benny habang papalabas ng silid ay ang huling imahe na tumatak sa kanyang isipan. Isang anino ng nakaraan na tuluyan ng naglaho. Nang dumating ang oras ng kanyang paglabas sa ospital, walang sasakyan na naghihintay para sa kanya, walang tahanang babalikan. Inalalayan siya ni Aling Nelia. Papalabas, ang matanda na lamang ang naglakas loob na tumayo sa tabi niya sa gitna ng unos. Nalaman na lamang ni Flora na ang lahat ng kanyang bayarin sa ospital ay nabayaran na ng isang hindi kilalang tao. Isang misteryong hindi na niya kayang isipin pa dahil sa bigat ng kanyang daladahang kargada. Bit-bit ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang gamit at ang wasak niyang dignidad. Humakbang siya palabas sa init ng kalsada. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang matinding ginaw ng pag-iisa. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at ang tanging bagay na naiwan sa kanya ay ang alaala ng isang anak na hindi niya nayakap. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at pinalitan ng madilim na ulap, nagsimulang pumatak ang ulan mula sa langit. Tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Natagpuan ni Flora ang kanyang sarili na nakatayo sa gilid ng isang lumang tulay, kung saan ang ulan ay malakas na tumatama sa kanyang balat. Pinaghahalo ang kanyang mga luha sa tubig na nagmumula sa itaas. Tinitigan niya ang madilim at mabilis na agos ng tubig sa ilalim, ang mga alon na tila kumakaway sa kanya, nangangako ng wakas sa lahat ng pasakit na hindi na niya kayang dalhin. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak sa kanyang balikat ay tila nagpapabigat sa kanyang pasya, habang ang boses ni Benny at ang halakhak ni Aling Imelda ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ipinapaalala sa kanya na siya ay wala ng halaga. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ang nakakabinging katahimikan ng gabi, humakbang si Flora ng isa patungo sa dulo ng tulay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na bakal ng rehas, habang ang kanyang puso ay tila tumitigil na sa pagtibok dahil sa kawalan ng pag-asa. Kung dito ba matatapos ang lahat, makakasama ko na ba ang anak ko? Ang tanong na ito ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang mahinang bulong na agad nilamon ng hangin, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na agos sa ibaba. Naghihintay ng isang huling tulak o isang himalang, hindi niya alam kung darating pa. Sa gitna ng malupit na buhos ng ulan, tila bawat patak na tumatama sa balat ni Flora ay naging kasing talim ng mga karayom na nagnanais na itulak siya patungo sa kailaliman ng ilog. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabitawan ang malamig na rehas ng tulay, naramdaman niya ang biglang paghinto ng ulan sa kanyang balikat. Isang malapad at itim na payong ang sumilong sa kanya. Nagbibigay ng isang hindi inaasahang balabal ng proteksyon laban sa kalupitan ng panahon. Paglingon niya, isang may edad na lalaki ang nakatayo sa kanyang tabi. Maayos ang pananamit, may mga matang puno ng karunungan at isang uri ng habag na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Hija, hindi ito ang hangganan ng iyong kwento. Ang banayad na tinig ng lalaki ay naging kasing init ng isang yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Dinala siya ng lalaki sa isang maliit at tahimik na kapehan sa hindi kalayuan. Ang amoy ng bagong giling na butil ng kape at ang singaw na nagmumula sa mga tasa ay dahan-dahang nagpabalik ng init sa naninigas na katawan ni Flora. Naupo siya sa tapat ng lalaki, ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang pisngi. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Attorney Ricardo de Leon o Attorney Cardo.
ang matalik na kaibigan at legal counsel ng kanyang yumaong ama. Sa bawat salitang binitawan ni Cardo, tila binubuksan nito ang isang bahagi ng nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Sinabi nito na buong buhay na siyang hinanap ng kanyang tunay na ama, si Don Mariano Navarro, ngunit sadyang naging malupit ang tadhana dahil pumanaw ang matanda bago pa man sila muling magkita. Flora, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian at kumpanyang iniwan ni Don Mariano. You are a Navarro, Flora. Ang boses ni Cardo ay seryoso habang inilalatag ang katotohanang tila isang panaginip na mahirap paniwalaan. Isang bilyonaryo. Ang salitang iyon ay walang kahulugan para kay Flora sa mga sandaling iyon. Napatingin siya sa kanyang mga palad na nanginginig pa rin dahil sa lamig at trauma. Anong silbi ng lahat ng yaman sa mundo kung ang kaisa-isang hiyas na pinapangarap ko ay wala na sa aking mga bisig? Ang bulong ni Flora ay puno ng pait. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mainit na tasa ng kape. Pilit na kumukuha ng lakas mula rito upang hindi muling gumuho ang kanyang pagkatao. Ang bawat mahinang pagdampi ng porselana sa ibabaw ng mesa ay naging tanging tunog na bumabasag sa mabigat na emosyong namamagitan sa kanila. Hindi mapigilan ni Cardo na makaramdam ng matinding awa sa babaeng nasa kanyang harapan. Nakikita niya sa mga mata ni Flora ang isang pusong pagod na sa pakikipaglaban, isang kaluluwang nais na lamang sumuko dahil sa matinding pagtataksil at pangungulila. Flora, hindi maibabalik ng pera ang nawala sa iyo, pero bibigyan ka nito ng pagkakataong mabuhay ng may dignidad. You don't have to suffer anymore, Cardo said softly, his hand reaching out to pat hers in a fatherly manner. Ipinaliwanag niya na ang Hacienda Navarro at ang malalaking gusali sa lungsod ay naghihintay na lamang sa kanyang pagtanggap. Ngunit bago iyon, kailangan ni Flora na mahanap muli ang kanyang sarili sa gitna ng lahat ng pagkawasak na ito. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, inihatid ni Cardo si Flora pabalik sa maliit na dampa ni Aling Nelia. Bago ito umalis, may iniabot ang abogado na isang lumang kahon na gawa sa mahogany. May mga ukit ng bulaklak sa paligid nito na tila ba ay lumana, ngunit maingat na inalagaan. Inilapag ni Cardo ang isang maliit na susi sa ibabaw ng kahon. Bukas, pagising mo, ikaw ang magpapasya kung bubuksan mo ang pintong ito patungo sa iyong bagong buhay o hahayaan mo itong manatiling sarado at itapon sa agos ng nakaraan. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay, Flora. Ang bawat paggalaw ng kamay ng abogado habang inaabot ang kahon ay may dalang bigat ng responsibilidad na hindi pa handang pasanin ni Flora. Naiwan si Flora na nakatitig sa kahoy na kahon sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya sa loob ng dampa ni Aling Nelia. Ang makinis na ibabaw ng mahogany ay tila nagtatago ng mga lihim ng kanyang ama. Mga lihim na maaaring magbigay sa kanya ng lakas o lalong magpabaon sa kanya sa kalungkutan. Habang ang tunog ng ulan sa labas ay dahan-dahang humuhupa at pinalitan ng payapang huni ng gabi, nananatiling nakatitig si Flora sa maliit na susing nakapatong sa ibabaw ng kahon. Ang katanungan ay hindi na lamang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi kung mayroon pa ba siyang natitirang tapang na harapin ang isang bukas na wala na ang kanyang anak, ngunit puno ng mga anino ng isang amang kailanman ay hindi niya nakasama. Sa loob ng maliit na dampa ni Aling Nelia, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na gasera, nakaupo si Flora sa sahig habang nakapatong sa kanyang kandungan ang kahoy na kahon. Ang bawat malalim na paghinga niya ay may dalang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Isang amoy na tila nanggaling sa isang mundong hindi niya kailanman nakilala. Sa tabi niya, tahimik na nagbabantay si Aling Nelia. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala habang pinapanood ang nanginginig na mga kamay ni Flora na hawak ang maliit na susi. Sa isang maingat na pag-ikot ng susi sa loob ng kandado,
Narinig ang mahinang pag-angat ng takip at tumambad sa kanya ang mga tumpok ng lumang papel, mga liham na may sulat kamay na tila nagmamadali, ngunit puno ng damdamin. Kinuha ni Flora ang unang sobre at dahan-dahang binuksan ito. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila naging isang tinig na bumubulong sa kanyang pandinig. Ipinaliwanag ng kanyang ama, si Don Mariano, na ang paglayo sa kanya noong siya ay sanggol pa lamang ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa matinding panganib na dala ng mga kaaway nito sa negosyo. Flora, anak, ikaw ang aking kaisa-isang hiyas. Inilayo kita upang hindi ka madamay sa maruming mundo ng kapangyarihan, pero bawat araw ay hinahanap-hanap ko ang iyong nangiti. Ang bawat kataga sa liham ay naging gamot sa sugat ng kanyang puso na matagal nang naniniwalang siya ay isang palamunin at walang halaga. Habang binabasa niya ang mga pangakong hindi natupad at ang pag-ibig na itinago ng panahon, ang mga luha ni Flora ay pumatak sa papel. Unti-unting binabasa ang tinta ng kanyang nakaraan. Ngunit kasama ng pag-ibig ay ang isang mabigat na hamon. Sa huling bahagi ng habilin, malinaw na nakasulat ang kondisyon ng kanyang ama. Kailangan ni Flora na patunayan ang kanyang kakayahang pamahalaan ng hasyenda at ang mga kumpanya sa loob ng 1 taon. Hindi sapat na ikaw ay aking anak. Kailangan mong ipakita na mayroon kang lakas na protektahan ang iyong sarili at ang mga taong umaasa sa iyo. Ang hamon na ito ay tila isang malaking bundok na kailangang akyatin ni Flora habang ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa trahedya at ang kanyang isipan ay puno pa ng pait ng pagtataksil ni na Benny. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas at sa isang marahas na pagtulak sa pinto, pumasok si Aling Imelda. Ang matanda ay nakasuot ng makulay na damit na tila ba ay may ipinagdiriwang at ang kanyang muka ay puno ng ngising nakakaasar. Aba, dito ka lang pala nagtatago sa tambak ng basura na ito, Flora. Akala ko ba ay patay ka na sa sama ng loob? Ang boses ni Imelda ay kasing talas ng isang kalawanging kutsilyo. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang saktan ang damdamin ng manugang. Huwag ka nang umasang babalik ka pa sa amin. May bago ng buhay si Benny, isang mayamang nobya na kayang ibigay ang lahat ng hindi mo nagawa. Isang babaeng hindi kasing hina at kasing latak mo. Sayang lang ang anak na nawala sa'yo. Dahil sa totoo lang, baka mas mabuti nang wala siya kaysa lumaking may inang kasing bagsak mo. Sa mga sandaling iyon, ang galit na matagal nang ikinukubli ni Flora ay tila isang bulkang dahan-dahang nag-aalboroto. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang panginginig ng kanyang mga kamao, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo mula sa sahig. Ang kanyang tindig ay hindi na ang tindig ng isang babaeng takot at api. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang duster at tinitigan si Imelda ng diretso sa mga mata, isang matalim at malamig na tingin na hindi kailanman nakita ng matanda sa kanya. Ang katahimikan ni Flora ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Isang uri ng awtoridad na tila nagmumula sa dugong Navarro na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nagtataka at tila bahagyang natakot sa pagbabago ni Flora, nagpatuloy pa rin sa panunuya si Imelda. Ngunit ang bawat salita nito ay tila tumatalbog lamang sa isang pader ng yelo. Nang mapagtanto ng matanda na hindi na niya kayang pasukuin si Flora, padabog itong lumabas ng dampa, ngunit iniwan nito ang isang huling lason ng balita tungkol sa kasiyahan ni Benny. Nang tuluyan nang mawala ang anino ni Imelda, humarap si Flora kay Aling Nelia at kinuha ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nag-aalinlangan habang pinipindot ang numero ni Attorney Card. Attorney Cardo, handa na po ako. Tatanggapin ko ang lahat ng iniwan ni Papa. Turuan niyo po akong maging matatag.
Ang kanyang tinig ay naging kasing matatag ng isang batong hindi kayang buwagin ng anumang alon. Habang nakatingin siya sa madilim na kalsada kung saan dumaan si Imelda, alam ni Flora na ang gabi ng kanyang pagdurusa ay matatapos na at ang bukang liwayway ng kanyang pagbangon ay magsisimula sa isang pangakong hinding-hindi na siya muling luluhod sa harap ng sinuman. Ngunit sa likod ng kanyang bagong lakas, nananatili ang isang katanungan. Handa ba talaga ang kanyang puso na harapin ang mga bagong kaaway na naghihintay sa mundo ng kanyang ama? Ang bawat pahina ng makakapal na libro tungkol sa pamamahala ng negosyo na binubuklat ni Flora ay tila isang hakbang patungo sa isang mundong dati ay pangarap lamang. Sa ilalim ng matiyagang gabay ni Attorney Cardo, ang dating nanginginig na tinig ni Flora ay dahan-dahang napalitan ng isang mahinahon ngunit determinadong tono. Hindi na siya ang babaeng naglalaban ng damit ni Benny hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Siya na ngayon ay isang estudyante ng buhay at kapangyarihan. Sa bawat gabi ng kanyang pag-aaral, ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ng kanyang silid ay ang mahinang paggalaw ng kanyang pluma sa ibabaw ng papel, na tila ba ay naguukit ng isang bagong tadhana na hindi na madidiktahan ng kahit na sino. Isang umaga, tumayo si Flora sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na ang luray-luray na duster ang kanyang suot, kundi isang simpleng blusa na nagpapakita ng kanyang bagong tindig. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga mata. Ang takot na dati ay tila isang madilim na anino sa kanyang paningin ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig na apoy ng determinasyon. "Flora, you've come a long way. This is just the beginning," bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Wala na ang biktima. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng talino. Sa kabilang banda, ang ingay ng barangay ni Benny ay tila mas lalong sumigla dahil sa kayabangan ni Aling Imelda. Nakasuot ang matanda ng mga bagong alahas na tila ba ay ginto, habang ipinagmamalaki sa mga kapitbahay ang kanyang bagong investment. Sinasabi ko sa inyo, Benny found a gold mine. Ang nobya niya ngayon ay hindi lang maganda, kundi isang genius sa pera. Sa isang buwan lang, dodoble na ang pera namin. Ang boses ni Imelda ay kasing talas ng isang trumpeta, sadyang ipinaririnig sa lahat upang makuha ang atensyon at inggit ng mga tao. Ang bawat malakas na tawa niya ay may dalang pangungutya sa mga taong dati ay nakasaksi sa kanilang paghihirap. Sinubukan ni Aling Nelia na lapitan ng matanda, dala ang isang tapat na babala. "Mareng Imelda, mag-ingat kayo sa mga ganyang madaling pera. Marami nang naloko sa ganyan, baka mapahamak lang kayo." Ngunit isang matalim na tingin at isang mapang-asar na halakhak lamang ang naging tugon ni Imelda. "Naku Nelia, inggit lang iyan dahil ang manugang mo noon ay isang palamunin lang. Huwag mo kaming pakialaman dahil sa susunod na buwan, baka hindi mo na kami maabot sa taas ng lipad namin." Ang bawat kataga ni Imelda ay puno ng kamandag, tila isang lason na sadyang ibinubuga upang itaboy ang sino mang nagtatangkang magsabi ng katotohanan. Habang ang pamilya ni Benny ay nalalasing sa ilusyon ng yaman, si Flora naman ay nagsimulang kumilos sa ilalim ng radar. Kasama si Attorney Cardo, pinuntahan niya ang isang lumang gusali sa isang liblib na bahagi ng bayan. Ang gusali ay puno ng alikabok, may mga basag na bintana at tila nakalimutan na ng panahon. Ngunit sa mga mata ni Flora, nakikita niya ang isang potensyal na hindi kayang makita ng iba. "Bibilin natin ito, Attorney Cardo. Gagawa tayo ng isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan." Ang pagpapasya ni Flora ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumento ng pagmamay-ari na tila ba ay isang sandata. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Aling Imelda, ang araw ng unang payout mula sa kanilang investment. Maagang nagbihis ang matanda
Handa nang mag-shopping at magpakitang gilas muli sa barangay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang kanilang investor, ang babaeng ipinakilala ni Benny bilang nobya nito. Ngunit sa bawat pagpindot niya ng numero, ang tanging narinig niya ay ang isang boses na nagsasabing ang numerong kanyang tinatawagan ay hindi na aktibo o nasa labas ng service area. Ang bawat pag-ulit niya sa pagtawag ay nagdala ng mas matinding kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang hanapin si Benny, ngunit kahit ang kanyang anak ay tila hindi rin makontak ang nobya. Ang katahimikan ng telepono ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada habang ang lamig ng pawis ay nagsimulang gumapang sa noo ni Imelda. Sa labas ng kanilang bahay, ang mga kapitbahay ay nagsisimulang mag-usisa, naghihintay sa pangakong libreng pakain at handaan. Ngunit sa loob, ang tanging nararamdaman ni na Imelda at Benny ay ang dahan-dahang paghigpit ng isang bitag na sila mismo ang gumawa dahil sa kanilang sariling kasakiman. Ang katanungan ay hindi na kung kailan darating ang pera, kundi kung meron pa ba silang babalikan kapag ang lahat ng ito ay tuluyan ng gumuho. Ang dating lumang gusali na puno ng alikabok at nakalimutan na ng panahon ay nabalot na ngayon ng bagong pintura na kasing puti ng mga ulap sa umaga. Ang bawat bintana ay may mga kurtinang kulay asul na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin, tila nag-aanyaya sa sinumang pagod at sugatan na pumasok at magpahinga. Sa tapat ng pintuan, nakatayo si Flora habang pinagmamasdan ang isang maingat na inukit na kahoy na karatula. Bahay Kalinga ni Anghel. Ang pangalang iyon ay hindi lamang basta titik na nakaukit. Ito ay ang pintig ng kanyang puso. Ang alaala ng munting buhay na hindi man lang niya nayakap, ngunit naging mitya ng kanyang muling pagsilang. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na kahoy ng karatula ay tila isang paraan ng pakikipag-usap sa kanyang anak. Isang pangako na ang bawat luhang pumatak sa semento noon ay magiging binhi ng pag-asa para sa iba. Sa loob ng gusali, ang amoy ng bagong linis na sahig at ang init ng sikat ng araw na tumatama sa mga kasangkapan ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait kay Flora. Naroon si Aling Nelia, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa habang nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Mare, hindi ko akalaing makikita kitang ganito. Napakaganda ng ginawa mo, bulong ng matanda habang mahigpit na niyayakap si Flora. Ang yakap na yon ay hindi na puno ng awa, kundi ng purong paghanga at pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Flora na ang bawat sugat sa kanyang pagkatao ay dahan-dahang naghihilom, hindi dahil sa nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil natutunan na niyang gamitin ang sakit na yon upang maging kanlungan ng iba. Habang ang bawat sulok ng pundasyon ni Flora ay nagliliwanag sa pag-asa, ang bahay ni na Benny ay unti-unting nilalamon ng anino ng kawalan at desperasyon. Ang katahimikan sa loob ng kanilang sala ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Aling Imelda ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakalat sa kanyang harapan ang mga kahon ng alahas na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ngunit sa pagsusuri ng isang alahero, nalaman nilang ang karamihan sa mga ito ay peke o walang halaga sa merkado. Walang hiya ang babaeng iyon. Niloko tayo ni Benny. Ang boses ni Imelda ay gumaralgal, puno ng pait at pagsisisi na hindi nagmumula sa konsensya kundi sa pagkawala ng kanyang inaasahang yaman. Ang bawat malakas na buntong hininga ni Benny habang nakasandal sa pader ay tila isang pag-amin sa kanyang sariling kabiguan at pagkaduwag. Ang mga kapitbahay na dati ay tila mga aninong sumusunod sa kayabangan ni Imelda ay ngayon ay naging mga hukom sa kalsada. Ang bawat mahinang bulungan at mapang-asar na tingin nila kapag dumadaan si Benny ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang dignidad.
Napilitang ilabas ni Imelda ang kanyang huling natitirang tunay na alahas upang ibenta. Ngunit bawat hakbang niya patungo sa sanglaan ay may kasamang matinding kahihiyan. Ang taong dati ay tinitingala dahil sa peking kinang ay ngayon ay pinagtatawanan sa bawat kanto. Habang naririnig ang mga tawa mula sa labas, naramdaman ni Imelda ang dahan-dahang pagguho ng kanyang mundo. Isang uri ng parusa na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Sa kabila ng lahat ng balitang ito na dumarating kay Flora, nananatiling bukas ang kanyang puso. Naglabas siya ng isang patakaran para sa bahay kalinga ni Anghel na naging usap-usapan sa buong bayan. Tatanggapin natin ang sinumang nangangailangan ng tulong, Attorney Cardo. Walang pipiliin, kahit ang mga taong minsang naging dahilan ng ating pagluha. Ang bawat salita ni Flora ay may dalang bigat ng isang tunay na kapatawaran, isang uri ng kalakasan na hindi nauunawaan ng karamihan. Ang kanyang layunin ay hindi na ang gumanti, kundi ang ipakita na ang kabutihan ay isang sandata na kayang magpabagsak sa anumang pader ng poot at kasakiman. Isang hapon, habang nag-aayos si Flora ng mga gamit sa klinika, napansin niya ang isang lalaki sa labas ng gusali. Ang lalaki ay nakasuot ng madilim na jacket at may hawak na kamera. Dahan-dahang kumukuha ng mga litrato sa bawat galaw ni Flora sa likod ng bintana. Ang bawat pag-angat ng lente ng kamera ay tila isang pagmamanman na hindi napapansin ng mga gwardya. Sino ang lalaking iyon at ano ang kanyang pakay sa isang lugar na dapat ay ligtas para sa lahat? Ang misteryong ito ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng bawat tibok ng puso ni Flora na tila nagbababala ng isang bagay na hindi pa tapos sa kanyang nakaraan. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang buong bayan ay nahihimbing pa sa ilalim ng malamig na kumot ng dilim, isang mahinang paghampas ng kamay sa pintuan ng foundation ang gumising sa katahimikan. Walang tigil ang pagdampi ng palad sa kahoy, tila isang pagsusumamo na puno ng takot at pagmamadali. Nang buksan ni Flora ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng halos hindi na makilala dahil sa mga pasa sa mukha at basag na labi. "Flora, tulungan mo ako." Ang paos na tinig ng babae ay puno ng panginginig. Nanlaki ang mga mata ni Flora nang makilala ang babae. Isa ito sa mga dati at pinakamalapit na kaibigan ni Aling Imelda. Ang babaeng laging nangunguna sa panlalait sa kanya noon sa tuwing siya ay naglalaba sa labas. Ano ang nangyari sa kanya? At bakit sa dinami-rami ng tao ay sa pintuan pa ng kanyang biktima siya humantong? Sa loob ng malinis na klinika ng bahay kalinga ni Anghel, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Aling Chona habang dahan-dahang nililinis ni Flora ang mga sugat sa kanyang mukha. Ang bawat pagdampi ng bulak na may gamot sa pumutok na labi ng babae ay ginagawa ni Flora ng may pambihirang ingat. Tila ba ang bawat haplos niya ay isang paraan ng pagpapatawad sa mga masasakit na salitang ibinato nito sa kakanya noon. Walang sumbat na lumabas sa mga labi ni Flora, walang bakas ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Nakita niya sa nanginginig na balikat ni Chona ang sarili niyang anino noong mga panahong siya ang nakahandusay sa sahig ni Benny. Sugatan at walang mahingian ng tulong. "Sorry, Flora. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng pangungutya ko sa'yo, ikaw pa ang magbubukas ng pinto para sa akin." Ang boses ni Chona ay gumaralgal. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humalo sa antiseptic na inilalagay sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Flora ang nanginginig na kamay ng babae, isang mahigpit na pisil na nagpaparamdam na sa loob ng gusaling ito, ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan. "Nakalimutan ko na yon, Chona. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na rito." Ang bawat salita ni Flora ay tila isang malambot na balabal na bumalot sa nanliliit na pagkatao ni Chona, isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng galit,
kundi sa lalim ng pangunawa. Mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay tungkol sa nangyari. Ang mga usap-usapan sa kanto ay hindi na tungkol sa yaman ni na Benny, kundi tungkol sa mahiwagang Samaritano na walang iba kundi si Flora. Ang mga taong dati ay tila mga asong sumusunod sa bawat utos ni Aling Imelda ay ngayon ay nagsisimulang makaramdam ng matinding hiya. Sa tuwing nakikita nila ang karatula ng foundation, tila ito ay isang salamin na nagpapakita ng kanilang sariling kapangitan sa pagtrato kay Flora noon. Ang bawat mahinang bulungan ng pagsisisi sa paligid ay naging kasing bigat ng isang hatol na hindi nila matakasan. Samantala, sa bahay ni na Benny, ang kadiliman ay tila tuluyan ng nanahan. Ang mga naniningil ng utang ay hindi na tumitigil sa pagkatok sa kanilang gate. Ang bawat malakas na paghampas ng kamay sa bakal ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Napilitan si Benny na mamasada muli ng kanyang lumang tricycle upang may pambili lamang ng pagkain. Sa bawat pagpihit niya ng silinyador, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding init ng sikat ng araw at ang mas matinding init ng kahihiyan sa tuwing nakayuko siyang dumadaan sa harap ng mga kapitbahay. Ang bawat pag-iwas niya ng tingin ay isang pag-amin na ang lahat ng kanyang ipinagmalaki ay naging abo na lamang. Sa loob ng opisina ni Attorney Cardo, inilatag ng abogado ang isang mahalagang dokumento sa harap ni Flora. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ni na Benny ay formal na nang na-foreclose ng bangko dahil sa hindi nabayarang mga loan na kinuha ni Imelda para sa kanyang investment. Ngayon ang tamang oras. Flora, maaari na nating bilhin ang lupang ito sa ilalim ng pangalan mo. Ang bawat paggalaw ng kamay ni Cardo habang itinuturo ang mga pirma ay may dalang bigat ng isang katarungang matagal na hinintay. Tumingin si Flora sa dokumento hindi dahil sa kagalakan sa pagbagsak ng iba, kundi dahil sa pagkakataong itama ang lahat ng mali sa kanilang barangay. Bago matapos ang araw, natagpuan ni Flora ang kanyang sarili sa nursery ng foundation. Isang sanggol na inabandona ng kanyang ina, ang dahan-dahan niyang binuhat at piniliguan. Ang bawat pagdampi ng tubig sa malambot na balat ng bata at ang amoy ng baby powder ay nagdala ng isang matamis at mapait na alaala ng anak na kanyang nawala. Sa gitna ng katahimikan ng nursery, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flora habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng sanggol. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang kanyang puso ay naramdamang muling nabuo, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kakayahang magbigay ng pagmamahal sa isang buhay na nangangailangan nito. Ngunit ang katahimikan sa barangay ay muling nabasag ng isang itim na sasakyan ng munisipyo ang huminto sa tapat ng bahay ni na Benny. Isang opisyal ang bumaba. May hawak na isang malaking papel at isang martilyo. Ang bawat paghampas ng pako sa kahoy ng gate ni na Benny ay naging kasing tunog ng isang hatol na walang apela. Isang malaking karatula ang idinikit. May mga titik na itim at malalaki. Notice of eviction. Ang lahat ng mata sa barangay ay nakapako sa karatulang yon, habang sa loob ng bahay si Imelda ay nananatiling nakakulong sa kanyang madilim na kwarto. Hindi alam na ang lupang kanyang tinatapakan ay hindi na sa kanya, kundi pagmamay-ari na ng taong itinuring niyang basura. Ang matinding sikat ng araw ay tila isang mabigat na pasanin sa likuran ni Benny habang maingat niyang minamaneho ang kanyang lumang tricycle sa kahabaan ng maalikabok na kalsada. Ang bawat pagpihit niya sa manibela ay may kasamang panginginig ng kanyang mga braso. Isang pagod na hindi lamang nagmumula sa pisikal na paggawa, kundi sa bigat ng kahihiyang kanyang daladala sa bawat kanto ng barangay. Ang usok na nagmumula sa tambutso ay tila sumasabay sa kanyang malalim na buntong hininga, habang ang pawis na tumutulo sa kanyang noo ay humahalo sa dumi ng lansangan. Sa bawat mukhang kanyang nakakasalubong, tila may isang nakatagong pangungutya na nagpapayuko sa kanya ng lalong mababa.
Isang kamay ang dahan-dahang itinaas sa gilid ng kalsada, isang hudyat ng pasaherong nagnanais sumakay. Inihinto ni Benny ang kanyang sasakyan at dahan-dahang tumingin sa direksyon ng customer. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng araw, tumambad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na dress. Ang tela nito ay malambot at maingat na pinlansya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng isang mukhang maaliwalas at punong-puno ng kapayapaan. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ni Benny ay tila huminto sa pag-ikot. Ang hininga niya ay nabara sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. "Saan po tayo, ma'am?" Ang tinig ni Benny ay lumabas bilang isang mahinang garalgal, isang boses na halos hindi niya makilala bilang kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang bulong na yon ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba natatakot siyang ang imaheng ito ay isang guni-guni lamang na dala ng matinding init at pagod. Ngunit ang babae ay dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi puno ng puot o galit, kundi ng isang uri ng matamis na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Sa kanto lang, Benny." Maingat at malumanay ang bawat salita ni Flora. Ang kanyang tinig ay naging kasing linaw ng tubig sa batis, malayo sa basag na boses na huli niyang narinig noong gabi ng trahedya. Sa buong biyahe, ang katahimikan sa loob ng tricycle ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada. Ang bawat pagtingin ni Benny sa side mirror ay nagpapakita ng isang Flora na kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila ba ay malaya na siya sa anumang tanikala ng nakaraan. Samantala, ang puso ni Benny ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa matinding pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na si Flora ang nag-aabang sa kanya ng may mainit na pagkain, ang bawat haplos nito sa kanyang pagod na balikat, at ang bawat pangakong binaliwala niya dahil sa takot sa kanyang ina. Ang Flora na nasa kanyang likuran ngayon ay hindi na ang palamunin na tinawag ni Imelda. Siya ay isang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang sariling tadhana. Nang makarating sila sa kanto, dahan-dahang kinuha ni Flora ang kanyang pitaka at naglabas ng barya. Nang maglapat ang kanilang mga palad sa pag-abot ng bayad, naramdaman ni Benny ang kuryente ng realidad. Ang kanyang mga kamay ay marumi at puno ng kalyo, habang ang kamay ni Flora ay malambot at maayos na inalagaan. Ang pagkakaibang iyon ay naging simbolo ng pader na ngayon ay namamagitan sa kanila. "Itago mo na ang sukli, Benny. Maraming salamat." Ang bawat hakbang ni Flora papalayo ay tila isang pagbura sa bawat bakas ng pag-ibig na dati ay inalay nito sa kanya. Naiwan si Benny na nakatitig sa barya sa kanyang palad. Ang metal nito ay uminit dahil sa init ng sikat ng araw. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nagyeyelo sa kawalan. Pag-uwi ni Benny sa kanilang bahay, ang una niyang narinig ay hindi ang katahimikan, kundi ang matinis na sigaw ni Aling Imelda na nagmumula sa loob ng kanilang kwarto. Ang matanda ay tila isang nasirang plaka na walang tigil sa pagmumura at pagsisisi, habang ang kanyang mga kamay ay marahas na nagkakalkal sa mga kabinet na wala na ring laman. "Benny, hindi ito maaari. Kailangan nating gawin ang lahat para hindi tayo mapalayas. Hindi ako papayag na matulog sa kalsada." Ang bawat pagsusumamo ng kanyang ina ay naging tila mga tunog ng kiskisan ng bakal sa pandinig ni Benny. Ang pader na may nakadikit na notice of eviction sa labas ay tila isang malaking anino na lumalamon sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Napaupo si Benny sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Ang boses ni Imelda ay tila naging malayo at malabo, habang ang imahe ng kalmado at magandang mukha ni Flora sa kalsada ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang katanungan ay hindi na lamang tungkol sa kung saan sila titira bukas, kundi kung paano niya nagawang bitawan
ang kaisa-isang hiyas na naging ilaw sa kanyang madilim na buhay. Sino ang tunay na may-ari ng lupang ito na nagpaalis sa kanila? Ang lihim na ito ay nananatiling nakakabit sa bawat tibok ng kanyang pusong puno ng pagsisisi habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang anino ng katarungan ay nagsisimula nang kumilos sa kadiliman. Ang kapaligiran sa buong barangay ay tila binabalot ng isang mabigat at hindi mapakaling katahimikan habang ang bawat residente ay nakatitig sa karatulang nakadikit sa gate ng pamilya ni Benny. Ang init ng hapon ay hindi alintana ng mga tao na nagtipon-tipon sa kalsada. Ang bawat isa ay may dalang pangamba at matinding kuryosidad tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanilang tinitirhang lupa. Sa gitna ng kaguluhan, ang boses ni Aling Imelda ay muling nangibabaw. Matinis, puno ng galit at tila isang sugatang hayop na tumatangging sumuko. Walang sino man ang may karapatang magpaalis sa amin. Ang lupang ito ay amin dahil dito kami lumaki. Ang bawat paghampas ng kanyang kamay sa bakal na gate ay nagbibigay ng isang uri ng panginginig sa paligid. Ngunit sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay, wala na silang nakikitang awtoridad kundi purong desperasyon. Ang katahimikan ay tila isang malapad na telon na dahan-dahang humulog ng isang makintab at itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karamihan. Ang pag-ikot ng gulong nito sa buhangin at ang dahan-dahang pag-angat ng bintana ay tila naging sentro ng lahat ng atensyon. Bumaba si Attorney Cardo mula sa kabilang pinto. Hawak ang isang itim na folder na naglalaman ng kapangyarihan sa bawat pahina nito. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito kami upang formal na ipakilala ang bagong may-ari ng buong lupain ng Barangay San Roque, ang CEO ng Navarro Group of Companies. Ang bawat salita ng abogado ay may dalang bigat ng katotohanan na hindi kayang buwagin ng anumang sigaw. Sa dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan, tumambad sa kanila ang isang babaeng ang bawat paghakbang ay tila may dalang sariling liwanag. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad na tila ba ay hindi kailanman nakaranas ng anumang pagdurusa. Nang tuluyan niyang alisin ang kanyang itim na salamin, ang buong barangay ay tila sabay-sabay na napasinghap. Ang pamumutla ni Aling Imelda ay naging kasing puti ng papel, habang si Benny ay tila isang ribulto na hindi na magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Flora? Ang boses ni Benny ay halos isang bulong lamang, puno ng panginginig at matinding gulat na hindi niya maipaliwanag. Hindi nagtagal, lumapit si Flora sa harap ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa bawat mukha ng mga kapitbahay, mga taong nakasaksi sa kanyang paghihirap noon. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit ang bawat kataga niya ay narinig hanggang sa dulo ng kalsada. Narito ako, hindi para maging kaaway ninyo. Alam kong marami sa inyo ang nangangamba para sa inyong mga tahanan. Inilabas ni Flora ang isang tumpok ng mga dokumento mula kay Cardo. Para sa mga taong naging mabuti sa akin, lalo na kay Aling Nelia, at sa mga pamilyang marunong tumulong sa kapwa, ang mga titulong ito ay inyo na. Wala na kayong kailangang bayaran. Binabayaran ko na ang inyong utang na loob sa akin ng tunay na pagmamay-ari. Ang mga hiyaw ng kagalakan at mga luhang pumatak mula sa mga mata ng mga kapitbahay ay naging isang musika sa pandinig ni Flora. Ngunit ang kagalakang yon ay agad na palitan ng isang malamig na tensyon nang humarap siya sa pamilya ni Benny. Lumapit si Aling Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit ng ngiti. At ang kanyang tinig ay naging kasing lambot ng isang taong nagmamakaawa. Flora, anak, alam kong mabuti ang puso mo. Hindi mo naman siguro hahayaang maging palaboy ang pamilya ng asawa mo, di ba? Utang na loob mo rin sa amin ang panahong pinatuloy ka namin sa bahay na yan. Huwag mong kakalimutan ang lahat ng naitulong namin sa iyo nung wala ka pang kahit na ano. Tumingin si Flora kay Imelda ng diretso sa mga mata, isang malamig at matalim na tingin
na tila humihiwa sa bawat kasinungalingang binitawan nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Ang kanyang distansya ay sapat na upang maramdaman ni Imelda ang lamig ng kanyang presensya. Wala na akong utang sa inyo, Aling Imelda. Ang bawat sentimong ginastos ninyo sa akin, ang bawat panlalait, at ang bawat araw na itinuring ninyo akong alipin, ay binayaran ko na ng higit pa sa sapat. Binayaran ko na yon ng buhay ng anak ko. Ang bawat salita ni Flora ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Imelda, isang katotohanang nagpatahimik sa buong barangay. Nanatiling nakatayo si Flora sa gitna ng kalsada habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nag-iiwan ng mahahabang anino. Ang mukha ni Benny ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa babaeng kailanman ay hindi na niya maaabot. Tumingin muli si Flora sa kanila. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. May isang kondisyon para hindi kayo matulog sa kalye ngayong gabi. Ang katanungang ito ay naiiwan sa hangin, kasabay ng bawat tibok ng puso ni Benny na tila naghihintay ng isang huling hatol, habang ang buong barangay ay nakamasid sa bawat galaw ng bagong reyna ng kanilang lupain. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan ni Flora at ng kanyang dating pamilya ay tila isang malalim na sugat na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig na takip silim na tila nagbibigay ng tamang entablado para sa katarungang matagal nang hinintay. Si Benny ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanan, habang si Aling Imelda ay tila isang aninong nanginginig sa takot sa tabi ng gate na hindi na sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nananatiling nakamasid. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Hindi ko kayo palalayasin sa kalsada. Ang tinig ni Flora ay naging kasing lamig ng hanging nanggagaling sa dagat. Bawat salita ay may dalang awtoridad na hindi mapapasubalian. Ngunit huwag ninyong isipin na ito ay dahil sa pag-ibig o dahil sa utang na loob. Ang bawat paghinga ni Flora ay tila isang pagpapasya na nagmumula sa isang pusong nakamit na ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Maaari kayong manatili sa bahay na yan, pero hindi na bilang mga nagmamay-ari. Mananatili kayo riyan bilang mga nangungupahan sa ilalim ng aking mga kondisyon. Ang bawat paggalaw ng kamay ni Flora habang itinuturo ang bahay ay tila isang pagtatakda ng isang bagong hangganan. Ang kondisyon ni Flora ay naging kasing talim ng isang hatol na walang apela. Si Benny ay magsisimulang magtrabaho bilang isang janitor at tagapag-ayos sa bagong klinika at foundation na itinatayo sa barangay. Si Aling Imelda naman ay mawawalan na ng boses sa anumang usapin sa lugar, at ang bawat sentimong kikitain ni Benny ay dadaan sa pamamahala ng foundation upang masiguradong mababayaran ang mga utang na iniwan ng matanda sa mga kapitbahay. Ang paglunok ni Benny sa kanyang sariling laway ay naging kasing pait ng apdo, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa semento. Opo, Flora. Susunod kami. Ang tinig ni Benny ay halos hindi marinig. Isang mahinang pagsuko ng isang lalaking wala nang natitirang dignidad. Sa mga sumunod na araw, ang barangay San Roque ay nakasaksi sa isang pambihirang pagbabago ng tadhana. Ang dating mapagmataas na si Benny ay ngayon ay makikitang may hawak na walis at basahan, matiyagang nililinis ang bawat sulok ng bahay kalinga ni Anghel sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat pagpunas niya sa bintana ay tila isang paraan ng pagbura sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngunit ang bawat tingin ng mga taong dumadaan ay nagpapaalala sa kanya na ang pagpapatawad ay hindi nakukuha sa isang gabi lamang. Ang kanyang mga kamay, na dati ay umiiwas sa trabaho, ay ngayon ay puno na ng paltos at kalyo. Ang pinakamasakit na bahagi ng parusang ito ay ang kahihiyang nararamdaman ni Aling Imelda. Sa tuwing lalabas ang matanda upang bumili ng pagkain,
pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa likod ng isang lumang pamaypay na gawa sa buri. Ang bawat mahinang bulungan ng mga kapitbahay at ang mga tawa na tila mga huni ng mga ibon sa paligid ay nagpapabilis sa kanyang hakbang. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding kahihiyan kung saan ang taong dati ay tinitingala bilang reyna ng barangay ay ngayon ay tila isang estranghero na kinasusuklaman ng lahat. Ang bawat pag-iwas niya ng tingin ay isang pagkilala sa kanyang sariling pagbagsak. Isang gabi, habang inuutusan ni Flora si Benny na ayusin ang mga lumang gamit sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay upang gawing imbakan ng mga gamot, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ng lalaki. Sa gitna ng alikabok at mga sapot ng gagamba, may isang maliit at kalawanging lata na nakabaon sa lupa sa ilalim ng isang maluwag na tabla. Sa isang maingat na pag-angat ng takip, tumambad sa kanya ang isang tumpok ng mga dokumento at mga sulat na tila matagal nang itinago. Ang bawat pagkaluskos ng papel, habang binubuklat niya ito, ay tila isang babala na may isang lihim na hindi dapat nalaman. Nang mabasa ni Benny ang nilalaman ng isang lukot na papel, ang kanyang buong katawan ay naging kasing tigas ng bato. Ang dokumentong yon ay isang resibo at isang sulat kamay na patunay na noong mga unang taon ng pagsasama nila ni Flora, lihim palang ninanakaw ni Aling Imelda ang bawat sentimo ng ipon ni Flora na para sana sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng hirap ni Flora sa paglalaba at pagtatahi ay napupunta lamang sa mga luho at sugal ng kanyang ina habang isinisisi nito kay Flora ang lahat ng kanilang kakulangan. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na galit sa puso ni Benny. Paano nagawa ng sarili niyang ina ang ganitong uri ng katraydoran sa taong wala namang ibang ginawa, kundi ang magsilbi sa kanila? Hawak ni Benny ang lukot na papel. Ang kanyang mga daliri ay tila nanlalamig habang binabasa ang bawat titik na isinulat ng kanyang ina sa isang lumang notebook. Ang bawat salita roon ay nagsilbing saksi sa mahabang panahon ng panloloko at pagnanakaw sa bawat sentimong pinaghirapan ni Flora. Ang kuryenteng dulot ng katotohanan ay gumagapang sa kanyang buong pagkatao, nagpapasikip sa kanyang dibdib hanggang sa mahirapan siyang huminga. Sa loob ng maliit na sala, ang anino ni Aling Imelda ay dahan-dahang lumapit. Hindi alam ang hawak na ebidensya ng kanyang anak. Benny, ano ba yang tinitignan mo? Maglinis ka na riyan at baka makita ka pa ng babaeng iyon at bawasan ang rasyon natin. Ang boses ng matanda ay puno pa rin ng pait at kawalan ng pagsisisi. Dahan-dahang humarap si Benny. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha at matinding poot. Mami, sapat na. Ang kanyang tinig ay naging kasing talas na isang patalim, isang tunog na nagpahinto sa bawat galaw ni Imelda. Ipinakita niya ang mga papel. Ang bawat pagyugyog ng lukot na pahina ay tila isang paghagupit sa konsensya ng matanda. Ninakaw mo ang ipon ni Flora. Ninakaw mo ang kinabukasan namin dahil lamang sa mga luho mo sa sugal. At ang mas masakit, Mami, pinaniwala mo ako na si Flora ang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap. Sinira mo ang pamilya ko. Ang bawat salita ni Benny ay may dalang bigat ng 10 taon ng pagkabulag at pagkaduwag. Imbes na humingi ng tawad, ang mukha ni Imelda ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na inaagaw ang mga papel. Para sa iyo rin naman ang lahat ng iyon. Gusto ko lang na hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ng ibang tao. Kung hindi dahil sa akin, wala kang matitirhan ngayon. Ang bawat sigaw ng matanda ay puno ng gaslighting, tila isang lason na pilit pa ring isinusuka upang kontrolin ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pader na itinayo ni Imelda ay tuluyan ng gumuho. Tumingin si Benny sa kanyang ina nang may matinding awa at pandidiri.
Isang tingin na nagpatahimik sa bawat salitang nais pa nitong bitawan. Hindi na sumagot si Benny. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang jacket at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagputol sa bawat tanikala ng utang na loob na nagtali sa kanya sa malupit na ina. Kahit anong tawag at mura ni Imelda, hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa maruming nakaraan na kanyang kinagisnan. Ang gabi ay naging kasing dilim ng kanyang puso, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kalayaan sa gitna ng pag-iisa. Natagpuan ni Benny ang kanyang sarili sa labas ng gate ng bahay kalinga ni Anghel. Ang liwanag na nagmumula sa loob ng gusali ay tila isang bituin na napakalayo at hindi na niya kailanman maabot. Sa gitna ng putik at malakas na ulan, dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa semento. Ang bawat hikbi niya ay nilulunod ng tunog ng ulan, habang ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit, humihingi ng kapatawaran sa isang buhay na punong-puno ng pagkakamali. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila sa anak na hindi niya naprotektahan at sa asawang binaliwala niya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng foundation at lumabas si Flora. Hawak ang isang malaking itim na payong. Ang bawat paghakbang niya sa basang semento ay maingat at puno ng dignidad. Nang makita niya si Benny na nakaluhod sa ulan, walang galit na sumilay sa kanyang mukha. Tanging isang uri ng malalim na kapayapaan na nagmumula sa isang pusong ganap ng naghihilom. Lumapit siya sa asawa at dahan-dahang ipinasong ang payong sa ulunan nito, sapat na upang matigil ang pagdampi ng malamig na ulan sa nanginginig na katawan ni Benny. Ang anino ng payong sa pagitan nila ay naging simbolo ng isang bagong hangganan, isang proteksyon na hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa sangkatauhan. Tumayo ka na, Benny. Ang boses ni Flora ay mahinahon at kasing banayad ng simoy ng hangin pagkatapos ng bagyo. Iniabot niya ang hawak na payong sa kamay ng lalaki, isang payong na minsan ding nagligtas sa kanya noong gabing siya ang nasa gilid ng tulay. Gamitin mo ito upang makauwi ka ng maayos. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati, kundi nangangahulugang pinalalaya na kita sa iyong sariling bilangguan. Ang bawat daliri ni Benny na humawak sa hawakan ng payong ay nanginginig habang pinapanood niya ang pagtalikod ni Flora. Ang katanungan sa kanyang isipan ay hindi na kung mapapatawad pa siya, kundi kung ano ang gagawin ni Imelda ngayong tuluyan na siyang tinalikuran ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Sa ilalim ng madilim na kumot ng gabi, ang amoy ng gasolinang nananalatay sa hangin ay tila isang malupit na babala ng paparating na kapahamakan. Si Aling Imelda ay naglalakad sa gilid ng bahay kalinga ni Anghel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang plastik na lalagyan. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay nagbibigay ng isang mahinang tunog ng pagkiskis habang ang kanyang isipan ay puno ng lason at paghihiganti. Para sa kanya, ang gusaling ito ay simbolo ng lahat ng nawala sa kanya, ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at ang kanyang anak. Sa isang marahas na paggalaw, dahan-dahan niyang ibinuhos ang malapot na likido sa kahoy na pintuan at sa mga bintana. Ang bawat patak ay tila isang sumpa na nagnanais na lamunin ang bawat buhay na nasa loob. Gayunpaman, ang kadiliman na akala ni Imelda ay kanyang kakampi ay siya palang naging saksi sa kanyang kasalanan. Bago pa man niya mahagod ang bato sa bakal upang lumikha ng apoy, isang maliwanag na sinag ng mga flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Sina Aling Nelia at ang mga gwardya ng foundation, kasama ang ilang matatapang na kapitbahay, ay dahan-dahang lumabas mula sa mga anino.
Ang pagkakadiskubre sa kanya ay naging kasing bilis ng pagkurap ng mata. Nahuli ka rin, Imelda. Ang boses ni Aling Nelia ay puno ng pait at matinding pagkadismaya habang tinitignan ang babaeng handang pumatay ng kapwa dahil lamang sa sariling kasakiman. Ang plastik na lalagyan ay nahulog mula sa mga kamay ni Imelda. Nag-iiwan ng isang basang marka sa semento na tila isang itim na luha ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng foundation at lumabas si Flora. Ang kanyang puting kasuotan ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na tila ba siya ay isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Tumingin siya kay Imelda, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng malalim na awa na nagpapaliit sa pagkatao ng matanda. Sa harap ng lahat, bumagsak ang mga tuhod ni Imelda sa lupa. Flora, please, maawa ka sa akin. Hindi ko sinasadya, nabigla lang ako. Ang boses ng matanda ay naging kasing paos ng isang taong nalulunod. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa isang huwad na pagsusumamo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hikbi niya ay tila isang tuyong dahon na walang saysay sa hangin. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada nang dumating si Benny. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig habang tinitignan ang kanyang ina na basang-basa ng gasolina at ang kanyang dating asawa na muntik nang maging biktima ng isang karumaldumal na krimen. Ang bawat paghinga ni Benny ay tila isang pag-amin sa kanyang sariling kabiguan. Mami, paano mo nagawa ito? Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, puno ng matinding sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin si Benny kay Flora nang may mga matang humihingi ng tawad na hindi na kayang bigkasin ng bibig. Sa isang pinal na desisyon, kinuha ni Benny ang kanyang cellphone at dahan-dahang pinindot ang numero ng kapulisan. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang pagputol sa bawat ugat ng ugnayan sa kanyang ina. Nang dumating ang mga awtoridad, ang pagtunog ng sirena sa malayo ay naging kasing linaw ng isang hatol na wala ng bawian. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw sa paligid ng barangay ay nagsilbing saksi sa tuluyang pagbagsak ng isang reyna na ang tanging trono ay gawa sa kasinungalingan. Sa harap ng buong barangay, pinaligiran si Imelda ng mga pulis at dahan-dahang inilagay ang mga bakal na posas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat tunog ng pagsasara ng bakal ay naging simbolo ng pagtatapos ng mahabang panahon ng pang-aapi. Tinalikuran ni Benny ang kanyang ina habang isinasakay ito sa loob ng patrol car, isang pagpapakita na ang katarungan ay mas matimbang kaysa sa bulag na pagmamahal sa pamilya. Naiwan si Flora sa tapat ng kanyang foundation, habang ang bawat tao sa barangay ay dahan-dahang lumalapit sa kanya upang mag-alay ng mga yakap at salita ng suporta. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa gitna ng usok ng nakaraan. Si Benny ay lumapit sa kanya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Patawad sa lahat, Flora. Paalam na. Ang bawat salita ni Benny ay may dalang bigat ng isang pagsisising huli na ngunit kinakailangan upang makamit ang kapayapaan. Pinanood ni Flora ang paglakad ni Benny papalayo sa dilim, habang ang katanungan tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay dahan-dahang nagkakaroon ng kasagutan sa kanyang puso. Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng bahay kalinga ni Anghel ay tila isang pagbati ng bagong simula, isang liwanag na naglalayong burahin ang bawat bakas ng kadiliman na namayani sa barangay noong mga nakaraang gabi. Ang amoy ng gasolinang dati ay nanunuot sa ilong ay pinalitan na ng samyo ng mga sariwang bulaklak at ang malinis na simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno. Sa loob ng foundation, ang bawat sulok ay punong-puno ng buhay, mga tawa ng mga batang naglalaro, at ang mahinahong pag-uusap ng mga kababaihang dahan-dahang bumabangon mula sa kanilang sariling mga trahedya. Para kay Flora, ang bawat tunog na ito
ay naging kasing tamis ng isang harana, isang patunay na ang pag-ibig ay may kapangyarihang magbuo muli ng anumang nawasak. Sa loob ng selda ng munisipyo, ang katahimikan ay kasing lamig ng bakal na rehas na naghihiwalay kay Aling Imelda sa labas ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bisitahan at pumasok si Aling Nelia. Dala ang isang maliit na lalagyan ng mainit na pagkain. "Mare, kumain ka muna." Ang boses ni Nelia ay hindi nagtataglay ng anumang panunuya, kundi isang uri ng pambihirang awa na hindi inaasahan ni Imelda. Sa bawat mahinang paggalaw ng kutsara sa lalagyan, naramdaman ni Imelda ang matinding bigat ng kanyang mga nagawa. Ang lahat ng kanyang kasakiman ay humantong lamang sa apat na sulok ng madilim na kwartong ito. Habang ang taong itinuring niyang kaaway, ang siyang nagpapakain sa kanya ngayon sa pamamagitan ng kabutihan ng puso ng mga taong nasa labas. Samantala, sa isang malayong lalawigan, si Benny ay dahan-dahang nagsisimula ng kanyang bagong buhay bilang isang simpleng manggagawa sa isang palayan. Ang bawat pagbaon ng kanyang mga paa sa putik at ang bawat paghampas ng init ng araw sa kanyang likuran ay tila isang paraan ng penitensya. Wala siyang dalang yaman, tila ba ay pinalitan niya ang kanyang dating kayabangan ng isang matinding pagpapakumbaba. Ang bawat mahabang buntong hininga niya sa ilalim ng puno pagkatapos ng trabaho ay may dalang alaala ni Flora at ng anak na hindi niya nagawang protektahan. Ang kanyang paglayo ay hindi pagtakas, kundi isang paghahanap sa sariling kapayapaan na matagal niyang iwinaksi dahil sa pagkaduwag. Sa opisina ni Attorney Cardo, ang bawat pagkaluskos ng mga dokumentong inilalagay sa ibabaw ng mesa ay naging simbolo ng isang pinal na tagumpay. Inabot ng abogado ang isang gintong pluma kay Flora. "Congratulations, Flora. Formal mo nang natapos ang isang taong pagsubok. Ang lahat ng ari-arian at pamamahala ng Navarro Group ay ganap na sa iyo. You proved that power is best held by those who know how to love." Ang bawat salita ni Cardo ay may dalang pagmamalaki ng isang ama. Pinirmahan ni Flora ang huling papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang pagpapalaya sa huling piraso ng kanyang pait. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang reyna ng kanyang sariling mundo, isang reynang hindi namumuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng kalinga. Isang malaking selebrasyon ang idinaos sa foundation upang ipagdiwang ang bawat buhay na nailigtas. Habang nakaupo si Flora sa gitna ng hardin, isang maliit na batang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. "Mama Flora, para sa inyo po ito." Iniabot ng bata ang isang maliit na guhit na nagpapakita ng isang babaeng may pakpak. Ang bawat mahinang pagdampi ng maliliit na kamay ng bata sa kanyang palad ay nagdulot ng isang matinding kilig ng kaligayahan sa puso ni Flora. Ito ang kanyang golden moment. Ang tawagin siyang mama ng isang batang nangangailangan din ng kalinga. Sa sandaling iyon, ang guwang sa kanyang puso na iniwan ng kanyang anak ay dahan-dahang napuno ng pagmamahal ng lahat ng batang naroon. Nang matapos ang selebrasyon at ang buong barangay ay muling nabalot ng payapang gabi, iniabot ni Attorney Cardo ang isang huling sobrang kulay ginto na may tatak ng kanyang ama. "Ito ang huling bilin ni Don Mariano. Flora," sabi niya, "ibigay ko lang ito kapag nakamit mo na ang lahat." Sa isang maingat na pagpunit ng sobre, tumambad sa kanya ang isang titulo ng lupa at mga larawan ng isang magandang bahay sa tabing dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa pait ng nakaraan. Kasama nito ang isang maikling sulat. "Panahon na para magpahinga, anak. Hayaan mong ang alon ang maghugas sa huling bakas ng iyong pagod." Habang nakatitig si Flora sa larawan ng bahay sa tabing dagat, naramdaman niya ang isang uri ng kaba na hinaluan ng matinding pananabik. Handa na ba siyang iwanan ng lahat at yakapin ang isang buhay na para lamang sa kanyang sarili? Ang katanungan
ay hindi na tungkol sa kung paano magpatuloy, kundi kung paano tanggapin ang isang kaligayahang hindi na kailangang pagbayaran ng anumang dusa. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila sumasabay sa imahinasyong tunog ng alon sa pampang, habang ang bukang liwayway ng kanyang tunay na kapayapaan ay nagsisimula ng sumilay sa abot-tanaw. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang himig ng kalikasan na naglalayong maghatid ng kapayapaan sa bawat sulok ng dalampasigan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang huling maramdaman ni Flora ang pait ng kanyang nakaraan, at sa bawat araw na lumilipas, ang bawat haplos ng simoy ng dagat sa kanyang balat ay nagsisilbing patunay na ang panahon ay ang pinakamabuting manggagamot ng sugatang puso. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bahay sa tabing dagat. Ang kanyang puting dress ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ng isang uri ng ningning na nagmumula sa isang kaluluwang ganap ng malaya. Lumapit si Attorney Cardo sa kanyang tabi. Hawak ang isang baso ng mainit na kape. Kasama nito si Aling Nelia na ngayon ay katuwang na niya sa pamamahala ng kanyang mga foundation. May dumating na sulat mula sa malayo, Flora. Sa tingin ko ay gusto mo itong mabasa. Ang banayad na tinig ni Cardo ay may dalang pamilyar na pagmamalasakit. Inabot ni Flora ang sobre at dahan-dahang binuksan ito. Ito ay mula kay Benny. Sa loob ng liham, isinalaysay ni Benny ang kanyang simpleng buhay sa lalawigan, ang kanyang pagtatanim ng palay, at ang katahimikang natagpuan niya sa pagtatrabaho ng tapat. Hindi siya humihingi ng pagkakataong bumalik. Sa halip ay nagpapasalamat siya sa kalayaang ibinigay ni Flora at humihingi ng huling kapatawaran. Dahan-dahang itiniklop ni Flora ang sulat at tumingin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang guhit ng kulay kahel at lila. Pinatawad ko na siya, Attorney Cardo. Matagal na. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang bawat salita ni Flora ay may dalang bigat ng isang tunay na katarungang hindi na nangangailangan ng pananakit. Nalaman din niya mula sa balita na pumanaw na si Aling Imelda sa loob ng kulungan dahil sa kanyang karamdaman noong nakaraang taon. Naalala ni Flora ang araw na nag-iwan siya ng isang puting rosas sa puntod nito, isang huling hudyat ng paglilibing sa lahat ng galit at pait na minsang lumamon sa kanyang buhay. Ang kanyang hiya at patawad ay naging sapat na upang tuluyan ng isara ang aklat ng kanyang pagdurusa. Ang bahay kalinga ni Anghel ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng kanlungan sa daan-daang kababaihan at mga bata. Ang bawat tagumpay ng bawat taong natulungan niya ay tila isang bahagi ng kanyang sariling paghihilom. Sa bawat gabi na siya ay nagpapahinga, hindi na ang mga luhang pait ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, kundi ang mga luha ng kagalakan dahil alam niyang ang kanyang buhay ay naging makabuluhan. Ang kaisa-isang hiyas na nawala sa kanya ay muling nabuhay sa katauhan ng bawat batang tinatawag siyang Mama Flora, isang pamana ng pag-ibig na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Mama Flora! Halika na po, maligo na tayo sa dagat. Ang boses ng isang maliit na batang babae ay pumukaw sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumakbo ang bata patungo sa kanya at mahigpit na yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Flora ang bata at naramdaman ang matamis na amoy ng buhangin at sikat ng araw sa buhok nito. Ang bawat mahinang tibok ng puso ng bata laban sa kanyang dibdib ay naging kasing linaw ng isang pangako na ang buhay ay laging may paraan upang bumawi. Ngumiti si Flora, isang tunay at wagas na ngiti na nagpapatunay na sa dulo ng bawat bagyo ay may naghihintay na payapang dalampasigan. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano niya nagawang tumbasan ng sakit na ibinigay sa kanya, kundi sa kung paano niya nagawang yakapin ang kanyang mga sugat at gawin itong isang magandang sining ng pag-asa. Ang kwento ni Flora ay hindi nagtatapos
sa paghihiganti, kundi sa tagumpay ng isang pusong piniling manatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at binabalot ang paligid ng isang ginintuang liwanag, naglakad si Flora patungo sa tubig kasama ang mga bata. Ang bawat bakas ng kanyang paa sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng alon, tila isang simbolo na ang nakaraan ay wala na, at ang tanging mahalaga ay ang bawat sandaling puno ng pag-ibig sa kasalukuyan. Huling pagsusuri at aral. Sa bawat dusa ay may katumbas na ginhawa, at ang tunay na kapayapaan ay nakakamit lamang kapag natutunan nating bitawan ang galit upang bigyang daang muli ang ating sarili na mahalin ang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaaring taglayin ng isang tao. Flora, ang babaeng minsang itinuring na palamunin at basura, ay ngayon ay naging ilaw at inspirasyon. Isang patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon at muling magningning mula sa sarili nating mga abo.